our channel. In this video ay ituturo po natin kung paano po mag-fill up ng members data form or yung tinatawag na MDF para po sa mga nangangailangan ng tulong on how to fill up the MDF. So meron tayo dito PDF file ng ating members data form. So umpisahan na po kagad natin. So ito dito for Pag-ibig fund use only. So Pag-ibig need number. So dyan nila isusulat yung Pag-ibig number later kapag meron ka na. So huwag itong fill upan dito dahil para po sa Pag-ibig yan. So basahin natin itong lahat ng instructions. So dapat lahat dito, nandito sa number 3, dapat lahat ay in black or capital letters. So ibig sabihin, bawal yung maliliit na letra. So dapat capital letters po lahat. Tapos, lahat ng may asterisk are mandatory. So halimbawa ito, occupational status. So if you can see, meron siyang asterisk na sign. So mandatory yan na dapat talagang fill upan. Tapos, ano pa yung later, i-discuss natin lahat ng ito, lahat ng nasa instructions. So, take note of number 1. So kung kayo ay mag-a-apply through online, so dapat yung form should be printed back-to-back on a single sheet of paper. So kung kayo naman ay mag-walk-in sa Pag-ibig, so pwede kayong humingi na doon ng form at doon na po kayo mag-fill up. Pero pwede rin kayong mag-download ng form in advance. Hanapin nyo lang po sa Google at i-print nyo at para makapag-fill up kayo in advance sa bahay. So proceed na tayo. So occupational status, ito. Itong occupational status, dapat ay kung employed, ibig sabihin kung may trabaho ka, ito yung i-check mo, itong box na to. Kung unemployed or not yet employed, so kung walang trabaho or kung hindi pa employed, ibig sabihin nag-a-apply pa lang. So walang trabaho or nag-a-apply pa lang, ito yung i-check mo, yung unemployed or not yet employed. So kung nag-a-apply ka ng trabaho, tapos first time mong maghanap ng trabaho. Ibig sabihin, for example, kapag you are a fresh graduate, so i-check mo rin po itong box na to. So check this box if first-time job seekers. Next, membership category. So mandatory to, kailangan din itong fill upan talaga. Dahil meron ditong asterisk sa membership category. So mandatory, membership category, employed. So ayan. So kung employed yung check mo dito, ibig sabihin may trabaho ka. So, employed din dito yung i-check mo. Tapos, kailangan mong lagyan ng i-check mo kung alin ka dyan na belong. Kung private ba yung pinagtatrabahuan mo na company, kung government ba, or kung private household. So, kung alin ka dyan, i-check mo. So, kung OFW, ito yung i-check mo na box. So, kung self-employed ka, halimbawa, yung self-employed, belong pa dito pa rin yung na belong sa employed ha. So, kung self-employed ka, i-check mo rin dyan kung ano kung asan ka dyan na belong. So, please specify kung other earning group. So, others, kung wala dito yung choices ng self-employed mo, so dito mo ilagay, ito yung others yung i-check mo, tapos please specify, dapat isulat mo dito kung ano yung trabaho mo as self-employee. So, voluntary, kung voluntary, meron din dito kung employed, kung yung employer ay foreign or government. Next, personal details na tayo dito. So, all of these are mandatory also to fill up. So, member. So, yung member, yung pangalan mo, ikaw na magre-register sa Pag-ibig. So, yung last name, apelyido dito. Tapos, yung pangalan mo dito. Tapos, dito yung name extension. Halimbawa, meron kang junior, meron kang the third, the fourth. So, dyan isulat. Middle name, apelyido ng mama mo pagkadalaga, dapat yung complete na apelyido. So, i-check mo itong box na ito kung walang middle name. Dahil meron po kasing iba na walang middle name. Tapos, yung father, syempre, yung pangalan ng papa mo. So, apelyido pa rin dito. First name. So, same pa rin yung format ng pagkakasulat mo dito ng iyong pangalan. So, mother, take note, yung mother ay maiden name. Ibig sabihin, apelyido ng mama mo. Pagkadalaga, dapat yung isulat mo dito. Ibig sabihin, yung middle name dito ng mama mo ay yung apelyido ng iyong lola. Tapos, yung last name niya, hindi yung last name ng father mo, kundi yung last name niya, yung apelyido niya nung siya ay dalaga pa. Or ibig sabihin, yan yung apelyido ng kanyang ama. So, next dito, spouse, kung kasal. So, take note, if married only. So, kung live-in partner, huwag tong fill upan. Lagyan mo dyan ng NA.
Ibig sabihin not applicable. Tapos next, member's name as appearing in the birth certificate. So isulat mo dito yung pangalan mo na nag-a-appear sa iyong birth certificate. So same lang, kung parehas lang yung pangalan mo sa birth certificate mo at pangalan mo ngayon, so parehas lang yung naka-fill up mo dito dapat at dito. Okay, sana ay klaro po tayo. Next, member's name as appearing in the birth certificate. Tapos na tayo dyan. So, dito na tayo, date of birth. So, ito na dito. So, yung pizza ng iyong kapanganakan. So, kung kailan kayo pinanganak. So, take note sa format, mauuna yung month, yung day, and year. So, kung halimbawa, March 3, so, dapat dito ay 03. Tapos, yung day, for example, March 25 yung birthday mo, so dito dapat ay 25. Tapos, kung 1990, so 1990. So, marital status, so kung single or unmarried. So, unmarried, yung mga live-in partner, at single, so dyan na belong yan. Hindi kayo married kung hindi pa kayo kasal. Yung married ay yung kasal lang sa simbahan, sa civil, or sa pastor. So, yan po yung married. So, widower, kung ikaw ay byuda or byudo, legally separated or annulled, yung mga, yung annulled, yun talaga yung merong annulled ng paper. So, kung kayo ay, halimbawa, kung ikaw ay hiwalay na sa iyong asawa, ngunit wala kayong annulment or hindi kayo legally separated, so married pa rin yung i-check mo. So, taxpayer identification number, so makikita ito sa iyong PIN card. Yung sa BIR, so kung wala pa, so wag na lang yung fill upan dyan. Dito, place of birth, so lugar ng iyong kapanganakan dito. So, mauuna yung municipality, yung lungsod mo, yung province, tapos yung country. So, citizenship, dito ay dapat Filipino. Or depende, kung meron kang ibang citizenship, so isulat mo dyan. SSS, GSIS number, kung meron, kung wala, leave it blank. Employee number, para kung meron, kung ano yung employee number mo sa iyong ID bilang trabahante. Kung wala, just leave it blank. Sex, kung lalaki, i-check itong male. Kung female, kung babae, i-check itong female. So, height, so dapat ay in centimeters. Tapos yung weight, dapat in kilograms. So, prominent distinguishing facial features. So, ito, halimbawa, meron kang yung palatandaan sa iyong mukha. So, halimbawa, meron kang nunal, isulat mo dyan, meron kang nunal, or meron kang scars, yung, hindi ko alam anong Tagalog ng scars, yung sa balat. Basta kung ano yung palatandaan mo sa iyong mukha, pwede mo isulat dyan. Common reference number, so if available, kung meron kang CRN, if available, isulat mo dyan. So kung wala, leave it lang. Frequency of membership savings, so wala na to. So next, dito na tayo, address and contact details. So yung address, permanente mong tirahan, dapat mo isulat dyan. Kung meron kang subdivision, isulat mo dyan kung anong block number mo. Yung barangay, yung lungsod, yung probinsya, kung saan ka nabilong, tapos yung zip code. So, yung zip code, guys, kung hindi nyo mahanap, i-search nyo lang po sa Google. So, halimbawa, mag-search tayo ng zip code ng, for example, Cebu City. So, i-type nyo lang yan dyan, Cebu City zip code, makikita nyo na kaagad yan. Andyan lahat. So, yung Cebu City ay 6,000. So, andyan din lahat ng yung mga provinces. So, ganyan lang siya kasimple maghanap ng zip code. Search nyo lang po as long as meron kayong internet connection kahit sa cellphone. So, present home address, ito yung tinitirhan mo ngayon. Kung naumupahan ka lang, ito yung present home address mo sa boarding house. Tapos, itong permanent home address, yung talagang permanente mong tirahan. Halimbawa, sa hometown mo sa probinsya, so yun yung permanent home address. So, preferred mailing address, so mas mabuti na itong permanent home address yung i-check mo. Dahil minsan kapag nag-rent lang tayo ng boarding house ay madalas ay lumilipat tayo ng lugar, di ba? So next ay present employment details. So filapan lahat ng to. Yung if with more than one employer, so kung ito yung details ng iyong employer. So kung hindi ka employed, so understood na to na walang fill up. So, occupation, yung ano yung trabaho mo, employment status, the same lang dun sa
sa first page na dito dapat occupational status. Kung employed ka dito, so may fill up yun. Kung hindi ka employed, so walang fill up doon. Dito sa employment status, employment details. Employer or business name, ayan. So kung wala ka namang employer, so walang fill up dyan. Previous employment from date of Pag-ibig membership. So, kung marami ka ng trabaho, kung meron ka ng membership sa Pag-ibig dati, ito fill upan mo. Pero I think this is for the updates only. Kung kukuha ka pa lang ng Pag-ibig number, so dapat wala ka pa niyan. So actually guys, sa pinakadulo nito ay mayroong guidelines kung ano lang yung dapat na fill upan. Ayan. Tapos, yung pag-print nito, ganyan din. So, ito yung front, tapos ito yung back. So, back to back. Tapos, pwede nyo rin basahin lahat ng to. So, makikita nyo rin lang ang form sa Google. I-search nyo lamang Pag-ibig Members Data Form or PDF. MDF. MDF form. Ayan. Kahit ganyan lang yung i-type nyo, lalabas na yan dyan. Ito, Members Data Form, Pag-ibig. So, pwede nyo i-click yan. Napakasimple lang maghanap nitong form sa internet. So, at lahat ng guidelines ay nandito. Kung medyo nalilito kayo sa video natin, pwede nyo basahin ito lahat. Nandyan lahat yung kung paano yung pag-fill up. Ayan, kompleto lahat by numbers. So, nasa na tayo? So, dito na tayo sa, ayan. Ito certification, dapat ay merong signature ninyo dito, signature of informant, tapos yung date. So, ito na yung pinaka-last na part. So, huwag tong fill upan. This is for Pag-ibig fan use only. Yung signature over printed name, mamaya nyo pa kasi yan i-fill up kung na-receive nyo na yung inyong Pag-ibig na ID number. So that's all on how to fill up the Pag-ibig, the MDF form. So kung meron kayong mga katanungan, please drop down in the comment section at sasagutin po natin. So by the way guys, pwede na mag-register online para magkaroon ng Pag-ibig number. So pwede na siyang gawin online. So later gagawa tayo ng panibagong video on how to do that. So for the meantime, pwede kayong mag-search sa YouTube. Sobrang dami pong nagtuturo kung paano mag-online para magkaroon ng members ng Pag-ibig MID or yung ID number nga po sa Pag-ibig na hindi na kailangan magtungo sa branch. So kung magaling kayo sa internet, kung marunong naman kayo mag-browse at mag-fill up ng mga forms sa internet, so pwede niyong gawin online. So that's all for this video. Please don't forget to click the subscribe button for more tutorial na maaaring kakailanganin nyo rin in the future.